tao that creates the wika, not the wika that creates the tao. Lately, parang absent sa iyong matang kislap na dati automatic kapag ako'y nakikita. Maybe, wala ka lang sa mood o di kaya pagod kaya hindi ko na binibring up sa'yo. Kapag ako ay nangulit baka ka lang mairita pag nagmaka. Ang wika ay isang masistemang arbitraryong mga sistema ng matulog na isinaayos para magkaroon ng saysay o katuturan. Wika is just a medium for thought, for idea. Ang bawat bansa ay may kani-kanyang lingwahe na tinatawag o wika na siyang instrumento nila sa komunikasyon o pakikipagtalastasan. It's the person who influences language, not language influencing the person. Ang wika ay nagbabago. Ang wika ay laging buhay. Marami na kasing ebolusyon ng ating sistema ng wika, kaya nadagdagan. Anumang modernong tinatanggap natin at buhay, laging nagkagamit, yun ang masasabi nating buhay na wika. Kasi may tinatawag tayo ng mga antas ng wika. No? Yung tinatawag na book language. Yung book language, yung tinatawag ay yun yung mga talagang formal, yung mga nakalagay sa librong edited, no? Ayan, tapos may tinatawag na technical, mga technical terms, fluorescent, bumbilya, mga scientific name, halimbawa, no? Tsaka yung mga, bawa sa mga, yung elements, sa table of, sa chemistry, mga iron, magnesium, yung mga ganon, technical yan, no? Meron din tayong tinatag na acronym, o yung mga coined word. So, may mga antas-antas yan. At, sa totoo lang, sumulpot ang tinatawag na balbal, street language kung tawagin. Nandyan yung pre, era, pare, tol, utol, di ba? Mula yung sa kaputol, kaya gano'n. Yung yosi, sigarilyo, yun ang parang sa tingin ko pang-anim na level. At ang pang-pito ngayon ay ang tinatawag yung gay lingo. Fun siyang gamitin, kakaiba siya, hindi siya yung regular na ginagamit. So siguro kapag ang environment mo ay surrounded na ng mga gamit, nakakahawa siya yung paggamit. Sa amin, nung panahon namin ng 70s, ang tawag dyan ay sword speak o sword language. Nung nag-aaral ako ng college, dahil linguistics nga yung kinukuha ko, sabi ng professor ko na, kailangan pumunta kayo sa parlo. Yung gano'n. Mga parlorista kasi, di ba, ang dami nilang mga jargon o yung mga iba't ibang mga salita. Sila lang nagbubuo. Di ba, i-conjugate nila yan. Di ba, parang Spanish may conjugation. Jajeju, joju, di ba, ganyan. Nagkakaintindihan na sila doon. Umupo ka lang daw doon at magpagupit kami, makukuha kang mga salita nila. Ang mga naintindihan ko nung araw yung anda. At kayo naintindihan ko, anda, ibig sabihin ng daan. Ganda ng pagkakagawa nila. Anda, may talino kahit paano. Dahil yung pinagbaligtad na daan. Daan, no? Kaya yun, isa pa, BY, natatandaan ko ng BY. Pag sinabihan kang BY, beauty, ibig sabihin, gwapo, maganda. Sumulpot ang tsurba, chenes, na kahit na sino, kahit mapa-macho, mapa-executive, alam nila yan, tinatanong nila kung ang ibig sabihin. Kaya lahat ng uri ng wika ay buhay. Sa tingin ko, malalagay na yung mga gay lingo na sa dictionary. Pero sa tingin ko, yung mga old films pa nung araw, 60s, 70s, meron na nun kaya nang talagang takot silang gamitin dahil hindi hayaan. No? Pero nung araw, may nagtatangka ng gawin yan sa pelikula. No? Kita nyo, dinadaan lang sa tao. Pero, kita nyo yung pelikula dati ni Dolphy na Pacifica Palayfay. Palayfay lang, no? Ang tagal na nun,
mga before, ano pa, before 70s pa yan. Ganyan. Malaypay, ano pa ba yan? Basta yun, tapos nagdaan na ko siya, tapos may mga gay linggo rin doon na ginamit sa pelikula. Siguro pag sinabi ng influensya ng tao, depende una kung ano yung vehicle o yung ginagamit para magkaroon ng influensya. So siguro kung sabihin ko ang gamitin ay uso, paano ba nagkakaroon ng uso? Paano makukuha yung mga tao na sumunod sa uso? Well, maraming level yun. Una, kung yung nagpapauso ay desperado, o kung mismong kapaligiran kung saan yung pinapauso ay handa na yun. Ikatlo, kung ang pinapauso ay pangangailangan ng tao. So, may sinasabi siya pangangailangan. So, kung wala sa wiking ng trends, kapag maging trendsetter ka, kailangan may kahandaan din ng mga tao na tanggapin. Kung hindi, kasi kahit na magpauso ka, mahihirapang makapasok. No? Doon mismo sa mainstream, doon sa lipunan mo gusto mo karoon ng influensya. Depende ito sa psikolohiya o yung mindset ng mga tao na pinapasukan ng bagong ideya. Kasi kung, yun nga, tulad na sinabi ko kanina, pag nagpapauso ka, parang nagtatanim mo, fertile ba yung ground? Handa na ba yung ground o yung lupa na pagtatanim mo? Kasi kahit na ano yung dala mo, hindi ito makakapasok hanggat yung tao mo gusto o lipunan gusto mong pasukin ay hindi handa at hindi pinapahalaga nito. So, a certain sense of need or may iba ginagawang creative need na hindi mo kailangan pero pinapauso mo at pinapalabas mo. Pag meron ka nito, susunod ka at mayaman ka at mag-scout ka. Kung itong klaseng likaan na ito ay may isang status na ibinibigay sa iyo, kumbaga ito, ikaw ay maisasali sa isang bangka, you identify yourself in one group. You use that language para na kasama ko doon. Kunyari, example, kung pinapalagan mo ay dumating na parang social ka. So, nauso na yung taglers, di ba? O, yung may kain naman may bawan, so sarap eh. Kaya sabihin mo yun, sa iba nakakadiri yun, pero dahil gusto mo ma-identify sa pangkatang sosyal, gano'n, magsalita. At para sa'yo, mahalaga ang pagiging sosyal, gagamitin mo yun. Pero kung sa ibang tao naman ang tingin na dito, parang bastardized language, hindi na gagamitin. No? So, wala akong influensya. So, depende yun. Mabalik ako, no? Kung ready yung pinapasok mo na influensya. Ang wika ay din, dahil ang wika kasi may simbolo siya. Simbolo siya ng anumang status, pagkatao, o kaya ay sa kabuuan ay nasyonalidad. Yung wika. So, paggamit ito ay depende kung may naghahanap ng status, ng pagkatao, ng kanyang katawan, kaya para masabing siya ay bahagi ng isang bansa. Ang naka-influensya sa akin ay ang mga kaibigan from college, from work, outside work, kadalasan siguro may mga kaibigan naman ako na karamihan ay nasa ganong orientation na madalas gumamit ng linggo. At dahil madalas ko rin naman sila kasama, like parang after work, a night out, or paglabas lang, ganyan. So yung mga casual talks, sila yung madalas kong kasama. Influensyahan ako na mapagamit o minsan na maybe. Although may mga kilala naman ako na lalaki na nakapagamit, pero hindi talaga yung napakalawak nung knowledge nila sa mailing. Siguro yung mga simpleng, madalas gamitin yung mga chos, ganyan, nakapagamit sila ng ganyan, na pero lang mga lalaki o kaya alam nila yung mga salita. Yung madalas yung gamitin, tsaka, yung mga ganyan. Yung alam na nila kung anong ibig sabihin. May mga kilala ako na hindi naman nila minamasama or hindi kinakahiya kung meron silang mga expression na nagmula nga sa ngipin. Kung ang isang lalaki ay komportable naman din siya napapaligiran ng mga bading na may mga kilala rin naman ako. So, nakaka-influensya talaga. Sa tingin ko, ang influensya hindi yan pumapasok sa dahil sa gusto mo lang gamitin or nagagalahan. Pero dahil yung pananalita natin, kasi ang gaming ko minsan nagiging expression, dahil ang madalas mo kausap ay siguro madalas yung mga on an ordinary days, yung mga casual talk lang, mga kwentuhan, ang mga kausap mo ay mga bading, talaga namang i-influensyahan ka. Kasi bawal salita, at the end of the sentence, merong I trust, just, may ganyan. Kaya ikaw din, pagtapos ng isang salita, halimbawa, nagbibiro ka lang naman at hindi mo minimil. Talagang para ma-express mo na biro lang yung sasabihin mo sa huli ng chess, napagandang kanta. So, nakaka-influensya siya kung madalas ka expo.
So unang-una, sa klaseng M kasi di ba alam natin na may mga ibang bading dun sa M. So parang halos lahat kami, aminado na influential, pati nga yung mga sika sa klase namin, nagkikiling ko na, katulad ng mga sinasabi nila, Chos, gumagano din yung mga nag-basketball din sa kanila. Pangalawa, mabuti ba to sa amin? Siguro parang gaya nga nasabi ng kaklase namin na sabi niya parang hindi na siya naging gay linggo, naging M linggo na siya, parang ganun na. So parang kami lang siguro yung klase na lahat kami marunong siguro mag-gay linggo, ganun yung tatak. So yung panguli, mabuti pa sa wika, syempre parang din siyang kung merong gay linggo, meron yung mga Jejemons, parang we Filipinos can produce another language within their own language. So kumbaga, umuugat pa mula sa wikang Filipino yung mga ganung roots. So parang hinango ito simula sa Filipino language. So feel ko naman okay naman siya as a language. Nakabubuti ba yung gay linggo sa wika? Feeling ko oo, kasi napapaunlad na kahit paano yung wika. Tsaka na-influensyahan ba ako ng gay linggo? Feeling ko hindi pa, pero feeling ko yung UP Dictionary yung influensyahan na siya. So yun, napapaunlad na siya ng wika kahit paano. Ito ang mataas na paaralan ng Ateneo de Manila. At sa inyong natunghayan, unti-unti nang lumalawig ang salitang bading o gay linggo. Maaaring hindi pa ito napapansin ng buong komunidad, ngunit ang ilan ay naimpluwensya na mapaguro o mag-aaral. Ang wika ay tunay nga lumalawak at nasa sa iyo na lamang kung ikay mananatili sa iyong nakasanayan o susunod sa uso. Sakali lang maisip mo ako, di mo lang alam. Hanggang sa gabi, inaasang makita kang muli.